Good day, everyone. We are here to discuss the template method, define the skeleton of an algorithm, letting subclasses redefine certain step without changing its structure. Presented by Aguila Marcangelo, Almendral Marvin Andre, Masalonga Ronald Mark. Next page, please. So the template method pattern is a way to define the general step of algorithm in a single place, the template, while allowing the subclasses to fill in the details for some steps. So, ibig sabihin nito is, ang template method pattern ay parang nagsaset ka ng recipe or ng instruction. Tapos yung recipe or yung template is nakadefine na dito lahat ng step. Step 1, step 2, pero may ilang step na sinasabi lang na, oh, ikaw na bahala dito, or pwede mong baguhin. Ibig sabihin, yung overall process, hindi pwedeng baguhin ng subclass para consistent. Pero yung specific na way kung paano gagawin gagawin ng ilang step pwedeng i-customize ng subclasses. Halimbawa is pag magagawa tayo ng cake. Pag magagawa tayo ng cake is siyempre may step 'yun, 'di ba? So, ipi-preheat muna natin yung oven or painitin muna natin yung konti oven tapos maghahalo tayo ng ingredients or yung paggagawa ng mismong cake pero pwede natin ditong baguhin kung anong klaseng cake yung gustong gawin natin. Kunyari gusto natin chocolate cake, ubi cake, cheesecake 'yun. Pwede natin baguhin doon. Tapos yung pangatlong step, ibe-bake natin sa oven. Siyempre, fix na 'yon na ibe-bake natin sa oven. So ayun yung hindi natin pwedeng baguhin doon. Tapos yung fourth step or yung pinaka-last step is yung pagde-decorate or yung de-decorate natin yung cake natin. Bahala na tayo dito kung anong gusto natin or pwedeng iba-iba yung design na i-come up ng mga tao dito. Kaya ayun, pwede na din natin baguhin dito sa subclass. Tapos ayun yung pinaka ng template method. Next is yung intent. Define the skeleton of an algorithm in a single operation. Ibig sabihin, isang lugar lang sa base class is naka-define yung buong step by step ng algorithm. Parang ginawan mo na outline ng recipe yung lahat. Pero sa isang ano na lang, isang algorithm or sa isang operation na lang. Tapos, that subclass override certain steps without altering the overall algorithm. Is this na pwedeng baguhin ng subclass yung ilang specific na step parang sinabi ko kanina para i-customize yung behavior pero hindi nila mababago yung kabuuang flow. So, mayroong mga part lang sila pwedeng baguhin pero yung pinaka-flow or yung pinaka-process ay hindi nila pwedeng baguhin. Yung parang ano lang, certain part lang. Parang sinasabing pwede mong baguhin yung flavor pero sundin mo pa rin yung process ng niluluto mo sa recipe. Tapos, at least, promotes code reuse and consistent algorithm structure. Nakakatulong ito para hindi pa ulit-ulit yung code reuse. At siguradong pare-pareho yung flow o sequence ng step kahit iba't iba yung subclass. Parang isang standard procedure na may sariling style bawat subclass. So, may iba't iba tayong style or iba't ibang way kung paano gawin to. Yun. Yun yung next. Next slide. So, for structure naman, so abstract classes muna tayo. Defines abstract primitive operation. So, dito, sa defines abstract primitive operation, parang dinedefine muna nila yung primitive operation na parang kailangan nila mag-exist pero hindi pa dinedefine kung ano dapat yung gawin nila. So, nag-exist pa lang sila dun sa pinaka-abstract operation. Pero, yung subclasses na yung mag-fill in kung ano dapat yung gawin nila. So, sila yung let's say, skeleton ng ng code. Tapos, dito naman sa part na implements the template method that calls this primitive classes. Stop. Yun. So, dito naman, yung main method natin, which is the template, na yung nagko-call dito sa primitive classes para lamanan ng ating ano, ng ating subclasses. So, yung pinaka-template, siya na yung pinaka-template method natin. Siya yung parang step-by-step procedure na kinokol para lamanan ng ating subclasses. As for our concrete class, implement primitive operation for a specific behavior. So, dito, yung subclasses natin and yung abstract classes natin
which is nandun yung primitive operations, is tinatawag na yung mga subclasses para i-implement yung kanilang mga unique behavior. Like for example, pag-aano ka, kunwari, ano, pag magluluto ka, yung specific, yung may isa kang recipe, pero meron kang, ano, may specific ka na gagawin to that recipe. But, but in the end of the day, susundin mo pa din yung pinaka, ano, recipe, pero may dinagdag ka lang, which is yun yung subclasses para ma-implement mo yung lulutuin mo. So, next slide. Next slide po. So, applicability natin. So, ano pa ba yung mga applicability na nagagawa ng template method? So, you want to implement invariant parts of an algorithm once. So, kunwari, meron ka subclass na need mo i-implement na hindi naman talaga, hindi natin sabihin na hindi naman talaga. Parang naiiba sa iba mong classes. So, pwede mo siyang i-implement gamit tong template method without damaging the structure ng ano natin, pinaka-algorithm. So, gagawa natin to by using the template method. So, you want to factor common behavior among subclasses to avoid code duplication. So, we can use this template method to, ano, parang sa isang template, pagsasama-samahin natin yung common methods na magagawa ng ating algorithm. Then, those subclasses naman is doon natin ilalagay yung mga types ng cla- unique types na nagagawa ng ating algorithm. So, they can share those common, ano, common behaviors as a template while the subclasses perform the unique behaviors na pwede pa din gawin natin yung mga common behaviors na nasa template natin. So, you want to control subclasses extension by providing hooks at the specific points. So, pwede natin makontrol yung subclasses natin without hindering them na kaya pa din gawin nila yung dapat nilang gawin, but without, ano na, but without holding them back kasi kailangan natin i-adjust yung subclasses natin to the or to the ano natin, to the abstract class na pinaka-structure. So, dito sa template method is yung pinaka-structure natin is yung pinaka-template natin. Then, the subclasses natin is yun yung nilalamanan natin ng ano, parang pinaka-operation para magawa yun sa dapat nilang gawin. So, sa next slide po, please, consequences. So, for consequences naman po is encourage code reuse in class library. So, pwede nating or ma-implement yung ano natin, mga codes or algorithm ano din, without parang nadoduplicate. Hindi natin kailangang i-duplicate yung isang algorithm para gamitin to ulit. So, yun, pwede natin silang i-reuse without duplicating them. So, enforce consistent algorithm flow. So, parang Hollywood principle, don't call us, we call you. Yung ganong principle is ano, parang tatawagin na lang natin yung subclasses natin dun sa template para gamitin ito. Hindi yung subclasses yung tatawag sa atin para gamitin yung templates. It's other way around. So, tayo yung may control instead dun sa subclasses. With those code duplication, like I said kanina, we can reuse code without duplicating them. Ganun kasi subclasses can extend behavior in controlled ways. So, sabi ko din po kanina, subclasses natin is kaya niyang gawin yung dapat niyang gawin, but we can control them without
damaging the pinaka-skeletal structure ng algorithm. Ano lang gawin yung dapat nilang gawin without hindering the abstract class. So, yun lang. Ngayon, dito na tayo sa sample code. Ang ginawa namin dito is mill. Kung paano i-implement ang template sa Java. Dito is may participants tayo na abstract method, abstract class, concrete class, at isang client code. Sa abstract class o yung mill, ito yung pinaka-blueprint ng lahat ng mills. Parang recipe book na nagsasabi kung anong step ang dapat gawin para makaluto. Dito, may cook mill tayo. Siya yung naka-final para siguradong hindi pwedeng paltan ng mga subclasses yung order ng steps. Una is yung magpe-prepare ng ingredients, tapos magluluto, kakain, tapos maglilinis. Yung prepare ingredients at yung cook, siya yung iniwang abstract. Ibig sabihin, bahala na yung subclasses kung paano yung gagawin. Yung it naman, pare-pareho sa lahat. Habang yung clean up, may default version. Pero optional kung gustong paltan. Next naman is yung concrete class. Sa concrete class naman, ito naman yung specific version ng meal, yung pasta. Siya yung nag-implement ng steps sa recipe. Kapag nag-prepare ingredients, kukuha siya ng pasta, tomato sauce, at cheese. Pagdating sa cook, nagboboil siya ng pasta at nagluluto ng sauce. Since di niya ginalaw yung clean up, ginamit niya lang yung default na version na cleaning the kitchen. Sunod naman is dito sa sandwich. Ito naman yung sandwich version. Sa prepare ingredients, bread, ham, veggies ang kinuha niya. Sa cook, hindi siya actually na nagluluto kasi simple lang. Ina-assemble lang yung sandwich. Pero ang unique dito, nag-override siya ng clean up. Kaya instead na generic na cleaning the kitchen, iba yung output niya. Just throwing away crumbs. Dito naman sa client code, dito na papasok yung main program. Gumawa siya ng objects para sa pasta mill at sandwich mill. Kaya yung base class na mill, kapag tinawag yung cook mill, sinusunod nila parehas yung recipe steps mula sa mill. Pero iba yung detalye, depende kung pasta ba o sandwich yung niluluto. Dito makikita kung paano gumagana yung template method pattern. May fix the flow pero pwedeng customize yung ilang steps. Sa output naman, ito yung sa pasta, ito yung sa sa sandwich. Dito makikita natin, 'di ba magkaiba dito sa una nila. Dahil dito ang object natin is pasta, kaya yan nawala. Kaya yung pasta ang dito, mag-output. Tapos dito naman, 'di ba, pasta muna tayo. In-override yung prepare ingredients, pati yung cook, kung paano lulutuin. Tapos yung eating meal, default na siya. Hindi na siya binago. Tapos yung sa clean up naman, dahil nga optional na pwede siyang mapalitan, dito pinalitan. Hindi na siya nag-clean. Tinapon niya na lang yung crumbs.
So, yun lang po. Thank you.